Matapos mabinyagan si Jesus ni Juan Bautista, siya ay dinala ng Espiritu Santo sa disyerto upang mag-ayuno at manalangin sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Si Jesus ay naglalakad sa gitna ng disyerto, tahimik na nananalangin at nagmumuni-muni sa kanyang misyon. Sa kanyang paghina, lumapit ang dyablo at sinabing, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Si Jesus ay nakaupo sa isang makinis na bato, pagod, ngunit nananatiling kalmado at matatag sa kanyang paniniwala. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang dyablo ay hindi natinag. Sa halip, isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang siya ay nag-isip ng susunod na hakbang. Pagkatapos, dinala ng dyablo si Jesus sa Jerusalem at inilagay siya sa tuktok ng templo. Sinabi niya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka." Nasusulat, uutusan niya ang kanyang mga anghel upang ingatan ka. Si Jesus ay nakatayo sa gilid ng tuktok ng templo, kalmado at tiwala habang tinitingnan ang lungsod sa ibaba. Sabi nga sa kasulatan, huwag mong subukin ang iyong Diyos. Ang tunay na lakas ay hindi nangangailangan ng pagpapakitang gilas. Ang dyablo ay nag-isip muli, naghahanap ng mas malalim na paraan upang subukan ang pananampalataya ni Jesus. Sa isang mataas na bundok, ipinakita ng dyablo ang lahat ng kaharian ng mundo, mga palasyo at kapangyarihan. Ang kanyang mga kamay ay kumikilos na parang nag-aalok ng isang mahalagang hiyas. Ito ang pinakamalakas na tukso ng dyablo. Alam niyang kung tatanggapin ni Jesus ang alok na ito, mawawalan ng saysay ang kanyang sakripisyo para sa sangkatauhan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito," pangako niya, "kung sasamba ka sa akin." Ngunit si Jesus, na nakakaunawa sa tunay na layunin ng dyablo, ay matatag na tumanggi. "Lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang paglingkuran mo." Sa mga salitang ito, naglaho ang dyablo, nabigo sa kanyang mga plano. Si Jesus ay naiwan, mas malakas at mas determinado kaysa dati, handa na para sa kanyang misyon na magligtas at magbigay pag-asa sa sangkatauhan. Ang kwentong ito ay nagtuturo na may kakayahan tayong labanan ng tukso. Sa pamamagitan ng matatag na paninindigan, kaya nating pagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay.